Another S-rank hunter ng Japan ang mamamatay sa kamay ng halimaw. Korean Hunters versus Queen of the Ants ay sisimulan na ang laban at magpapakita na din ang hari ng mga langgam kung saan delubyo ang dala nito sa ating mga bida. Kaya naman simulan na natin ang Chapter 97 up to Chapter 98. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat. Let's go! Wika ni Dongwook na ito raw pala ang personal bodyguard ng Reyna kung saan ang bawat isa sa kanila ay may lakas na katumbas ng isang S-rank hunter. Subalit kahit ganun pa man, ang mga halimaw ay isang halimaw pa din dahil ang kanilang galaw ay madaling basahin, hindi gaya ng mga tao na may teknik sa pakikipaglaban. Tinawag ni Dongwook si Baby Cha kung kaya tinusok niya ito ng kanyang espada, sabay tinapakan niya ang dulo nito upang bumaba sa katawan ng langgam na nagdahilan upang mahati ang katawan nito. Sa kanyang pagbaba ay pinaghihiwa niya ang bawat katawan ng langgam at nasabing napakatigas daw ang katawan na meron ito, at sinabi naman ni Dongwook na naiiba daw ang personal bodyguard ng Reyna kung ikukumpara sa normal na langgam at maswerte pa raw sila dahil kakaunti lamang ang bilang ng mga ito. Sinabi naman ni Minbyung na wag daw alalahanin ng iba ang kanilang sarili dahil magbibigay daw siya ng suporta para sa lahat, at wika naman ni Baek Yunho na buti na lamang daw ay hindi isang coward si Minbyung, pero pabalik na sagot sa kanya nito na wag daw sugod ng sugod si Yunho na para bang isang baguhan. Inatake ni Minbyung ang isang langgam at sinabi na hindi naman daw siguro nakakalimutan ng lahat na pagkatapos mawasak ang ulo ng langgam ay kaya pa rin nilang makagalaw, kung kaya't mas mainam daw siguro kung sisiguraduhin daw nila Yunho na hindi makakagalaw ang langgam upang hindi na sila maatake pa nito. Hindi pa raw nila nararating ang pugad ng Reyna pero kinakalaban na daw nila ang mga bantay nito, at bukod pa raw doon ay galing ang mga langgam sa 3rd generation kung saan dati na nilang nakalaban. Sa palagay daw ni Baek Yunho na ang mga langgam sa 1st generation ay ginawang pagkain ng mga bodyguard, at simula daw kung nasaan sila ay tiyak na makakaharap na nila ang mga langgam na galing sa 2nd generation. Kung ganun daw pala ay kailangan nilang maganda ng mabuti, kung kaya't ginamit ni Minbyung ang kanyang magic upang palakasin ng lahat, at naisip nila na napupuno daw ng kapangyarihan ng kanilang katawan. Higit pa raw ito sa simpleng buff lamang, at sa palagay daw ni Yunho na kaya niyang harapin ang mga army ng langgam ng mag-isa lamang. Kaya naman bakit daw hindi sila pumatay ng 10 langgam bawat isang tao, at maituturing daw na isang A-rank si Minbyung pagdating sa combat power, at kaya niya daw pumatay ng 1 or 2 langgam kung hahayaan siya ng kanyang mga kasama. Sa palagay daw ba ni Minbyung ay aasa lamang si Baek Yunho sa kanya na isang healer, at dahil sapat na raw ang naitulong nito sa kanyang pagpapalakas ay mag-enjoy na lamang daw ito sa panonood sa kanila. Sumunod ay pinakita naman ng Japanese hunter kung saan sila ay nagmamadali dahil inutusan silang tignan kung ano ang nangyari sa Team Charlie, at sinabi naman ng isa na sandali lamang daw dahil tila ba may nakita ito sa isang lugar. Sa isip ng isang lalaki na bakas ang laban ang nangyari sa lugar na ito, pero alam niya daw na hindi naman mahihirapan ng Team Charlie sa mga langgam na kanilang kalaban, at tanong naman ng isang lalaki na saan daw kaya napunta ang 3 nilang kasama. Nakita nila ang salamin ni Fujimiya, at nang sila ay maglakad pa ng kaunti ay hindi sila makapaniwala sa kanilang nakitang mga bangkay, samantalang si Kay ay nasusuka sa mga oras na ito dahil kailanman ay hindi pa niya naamoy ang naaamoy niya ngayong mabaho na parang galing daw sa kanal sabay swimming sa imbornal. Naramdaman ni Kay ang malakas na kapangyarihan na nagmumula sa kagubatan, kung kaya't nagpakawala ito ng malaking tipak na yelo para sa kanyang gagawing halo-halo, at dahil kulang pa raw ito ay lalagyan niya din ng yelo ang mga puno sa gubat. Nakadepensa ang yelo ni Kay sa kanya, subalit kahit ganun pa man ay madali lamang itong hiniwa ng kalaban, at tumagos kay Kay ang pag-atake na tiyak na kamatayan ang dala sa kanya. Sumunod ay muling pinakita ang grupo nila Mr. Choi, at maganda raw ang kanilang ginagawa dahil napatay nila ang mga langgam sa loob ng 5 minuto, kung kaya't naisip ni Baek Yunho na malaki daw talaga ang tulong ng kapangyarihan ni Minbyung. Dinoble daw ni Baby Cha ang bilang ng mga napatay na langgam ni Yunho, at mula daw nang pumasok sila sa tunnel ay 15 minuto na ang nakalipas, at tiyak daw na mas mabilis na ang kanilang pabalik, at masasabi niyang may natitira pa silang 30 minuto. Ang pinaka-importante daw sa kanilang ginagawa ay paano daw kaya nila ito tatapusin, at sa palagay daw ni Baby Cha na malapit na ang Reyna kasama ang kanyang mga bodyguard. Si Baek Yunho na raw ang bahalang tumingin, at gamit ang matalas niyang paningin ay nakita niya kung gaano kalaki ang Reyna, at nasa bandang likuran daw ito na may 8 bodyguard na nagbabantay sa kanya. Nasa S-rank level daw ang rank ng bodyguard ng Reyna, pero sa lakas na meron ng kanilang team ay tiyak daw na mabibigyan siya ng oras para malabanan ng mag-isa ang Reyna. Sinabi ni Dongwook na siya na raw ang bahala sa Reyna
Reyna at si Baby Cha naman daw ang bahala sa mga bodyguard nito at sinunog naman ni Mr. Choi ang mga iilang langgam sa may sabing lagi daw siyang nagsasanay na wag maging sobra pero ngayon daw ay gagamitin niya ang buo niyang kapangyarihan. Kaya naman nagpakawala ito ng dragon na apoy samantalang ang isang langgam ay nasa likuran na pala ni Mr. Choi. Subalit si Lim Tae-gyu ay natake ito at sinabing wag daw magalala si Mr. Choi dahil susuportahan niya ito mula sa likuran. Naisip ni Baek Yunho na tama nga naman daw na gamitin niya na ang buo niyang lakas kung kaya't dito ay nagpalit na siya ng anyo at pinakita ang isang halimaw na may itsura ng isang leon or tigre or bahala ka nang mag-isip. Wala na raw siyang pakialam sa kanyang magiging itsura basta mapatay niya lamang daw ang lahat ng langgam na naroon at dito ay unang beses ding nakita ni Baby Cha ang buong pagpapalit anyo ni Baek Yunho. Sinabi ni Dongwook na si Baby Cha na daw ang bahalang muli at dito ay ginamit ito ang kanyang skill upang siya lamang ang atakihin ng mga langgam. Napapalibutan na siya ng mga langgam at hindi naman sinasayang nila Dongwook ang pagkakataong ito dahil hanggat hindi raw napapatay ang lahat ng bodyguard ay siya raw muna ang naharap sa Reyna. Dito ay magsisimula na ang laban ni Dongwook sa Reyna habang ang cameraman naman ay nasabing nasa 80% ang kanilang manonood kung kaya't mas lalapit pa raw siya para mas maging maganda ang view sa TV. Subalit hinatak siya ni Min Byung at sinabing isang S-rank boss ang Reyna at hindi raw matutulungan ng cameraman sa oras na ito'y mapahamak. Kung naiintindihan daw ng cameraman ng kanyang sinabi ay manatili daw ito sa kanyang likuran dahil dito pa lamang daw magsisimula ang totoong laban at naisip ng cameraman na isa raw kasinungalingan na ang isang healer ay mahina sa pakikipaglaban sapagkat mas maganda raw ang pinapakita ni Min Byung kung ikukumpara sa kanya kahit isa siyang A-rank hunter. Sumunod ay pinakita ang isang tahanan kung saan tinanong ng lola kung hindi raw ba manonood ang kanyang asawa sa nagaganap na raid sa Jeju Island dahil sinabi raw sa TV na ngayon daw ay matatalo na nila ang boss pero sagot ng kanyang asawa na lagi na lamang daw nila itong sinasabi kung kaya't hindi raw siya interesado at muling sinabi ng babae na ginagawa daw ito ng mga hunter upang maiganti ang nag-iisa nilang anak kung kaya't kailangan daw nila itong panoorin. Mag-isa na lamang nanood ang babae at sinabi sa TV na nagsimula ng kalabanin ng mga hunter ang Reyna at kailanman ay hindi pa nila nakikita ang ganitong klaseng langgam habang si Dongwook daw ang kakalaban dito. Nagawa na raw talunin ni Baek Yunho ang isa sa mga bodyguard ng Reyna at sa ibang parte ng Korea ay nakatutok din sila sa nangyayari dahil ngayon ay 4 na lamang ang natitirang bodyguard ng Reyna hanggang sa maging 3 na lamang ito. Naging 2 na lang ang bantay ng Reyna at kapag napatay na daw ito ay mapapabagsak na din daw nila ang queen ng mga langgam at malapit na raw nilang makamit ang tagumpay sa labang ito. Biglang pumasok ang matandang lalaki kung saan nanonood ang kanyang asawa at sa wakas ay napatay na ang lahat ng bodyguard ng Reyna at sinabi ng lalaki na dapat raw talaga na magtagumpay ang mga hunter ngayon dahil pang-4 na beses na raw nila itong ginagawa. Sa studio ay masayang-masaya ang director dahil umabot na sa 85% ang kanilang manonood at sa oras daw na magtagumpay sila sa labang ito ay mapapabilang na ang Korea sa bansa na nagawang i-clear ang isang S-rank dungeon. Nagpakawala ng maraming pag-atake si Lim Tae-gyu sa ulo ng Reyna samantalang sinabi ni Baek Yunho na magpatuloy lamang sila sa kanilang ginagawa dahil ang Reyna daw na walang bantay ay parang isang shell na walang laman. Subalit nagbuga ng lason ang Reyna at tinamaan nito sila Baek Yunho at Dongwook ngunit naroon naman si Min Byung upang tanggalin ang epekto ng lason at sinabing kung aatake daw ang langgam ay dapat raw ay siya ang unahin nito. Kaya naman umatake ang Reyna kay Min Byung subalit naroon si Dongwook upang pigilan ito at sinabing hindi niya raw hahayaan na masalat nito ang kanilang healer. Magsilayo daw ang lahat wika ni Mr. Choi dahil magpapakawala siya ng malakas na pag-atake at dito ay natake niya ito ng kanyang apoy at mas pinalakas palalo kung saan ang Reyna ay tuluyan ng nasunog na pwede nating sabihin na ito ay lechon langgam. Base daw sa karanasan ni Baek Yunho ay masasabi niyang malapit nang mamatay ang Reyna kung kaya't malapit na din nilang makuha ang tagumpay subalit sa hindi inaasahan ay bigla itong umiyaw ng malakas at napatanong sila kung ano ang ginagawa ng Reyna. Maaari daw kaya na isa itong huling pag-iyaw or iyak ng kamatayan subalit naiiba daw ito dahil tila pa nagtatawag ito ng kanyang alagad at biglang pinakita si Raizi at sinabi kay Mr. Goto na ang mga langgam daw ay nagsisibalikan na kung nasaan ang Reyna. Hindi na raw gumagana ang kanilang jamming signal sa mga langgam kaya naman natanong ni Mr. Goto kung ano raw ba ang nangyayari sa lungga ng Reyna. Dito ay tuluyan ng tinapos ni Baby Cha ang buhay ng Reyna at sa pagbagsak ng ulo nito ay natanong niya kung tapos na raw ba ang kanilang laban at tanong naman ni Lim Tae-gyu na sila na daw kaya ang ikapitong grupo na nagawang i-clear ang isang S-rank gate pero may nararamdaman daw na kakaiba ngayon si
Baek Yunho. Sinabi ni Dongwook na papabalik na daw ang lahat ng langgam kung nasaan sila kung kaya't kailangan na raw nilang umalis, kaya naman nagulat ang iba at napatanong kung nabigo daw ba ang Japanese hunter sa kanilang role, subalit sagot ni Dongwook na hindi niya raw alam ang buong katotohanan na tinitignan pa ito ng Hunter Association. Naramdaman ni Mr. Choi na ang flame net sa entrance ay nawasak na at dito ay naramdaman ng lahat ang isang malakas na presensya sa paligid. Dito ay nagpakita ang isang paa at sobrang nagulat naman si Baek Yunho sapagat isang langgam na parang ipis ang nagpakita, sabay nagpalabas ito ng malakas na magical energy na ngayon lamang nila naramdaman at hindi makapaniwala si Yunho na nagbumula lamang ang kapangyarihang ito sa iisang halimaw. Ito na kaya ang hari ng mga langgam at paano kaya kakalabanin ito ng Korean hunters? Sobrang dikit, napakadikit at ubod ng dikit, yung tipong kahit anong idikit ay kayang idikit, magaan man o mabigat at kahit yung kabit ay kayang-kaya nitong idikit. Nandito na ang ultimate pandikit na double-sided tape at nasa description or comment section ng link kapatid.